Maayong buntag sa tanan, sa tanan nga nagaapil sa atuang simba karon via internet. Maayong buntag usab kaninyo. May the Lord bless us this morning as we gather together to worship Him in spirit and in truth. Salamat ko sa Ginoo ini nga kahigayunan nga gihatag kanako nga mo'y magadala sa mensahe karon nga buntag sa dihang gi-imbitar ko ni Pastor Rigor. Wala ko magaduha-duha apan ang ako ang kasing-kasing malipayon kayo nga ni sanong sa mao nga invitasyon. And may the Lord bless us together this morning. Let us pray. Lord, we acknowledge that it is only by thy grace that we are able to come to worship you in spirit and in truth. It is only in the name of the Lord Jesus Christ that we are able to come and gather together to proclaim glory and honor unto thy holy name, who is our God, our Savior, our Redeemer, and our Shepherd. Karon nga buntag, among gitugyan kanimo ang amoong pagtuon sa imong pulong. Nga ang imong balang espiritu mo'y magadala kanamo dinha sa imong kamatuoran, aron ang imong kahayag ug ang lamdag dinha sa imong pulong among makita ug among makatunan ang mga doktrina ug pagtulunan nga buot nimong ipaabot kanamo sa among kinabuhi, aron kini among ikinabuhi sa mga adlaw-adlaw nga pagpangalagad ug pagkinabuhi dinha kanimo. I commit to you myself, O Lord, and I pray that you will help me, and through the Holy Spirit you will speak to thy people. And even, O Lord, may all glory be and honor unto thy name. Help thy people to receive thy word with gladness and understanding. This I ask and pray in Jesus' name. Amen. Sama sa giingon ni Pastor Rigor, bless the Lord and never forget all His benefits ang tema sa ato ang sermon karon nga buntag. Usa ka familiar nga salmo nga memorize na pag-ayo sa atong mga kaigsuonan sa care ministry. Kay pila na katuig nila ni nga kantahon kada buntag inigmata before mag-devotion. And I believe all of us being Gitchemanians are very familiar with these psalms because ato maning kantahon. Kay gigamaan maning tunada. But though it is familiar, sometimes because it is familiar, it is also easily forgotten. Familiarity breeds contempt. And I admit, and through many experiences in life, I would say that the Lord caused me to recall all the benefits that I have received Him and enable me to worship Him with great zeal and joy. Speaking about benefits, we are all familiar. Especially katong nahimong presidente si Digong nga ang ato ang mga katiguangan makadawat na og benepisyo gikan sa gobyerno. Dito sa Alaska, I just realized nga every month of October, ang tanan nga mga lumulupyo sa mao nga lugar sa state of Alaska makadawat og $2,500 from the government. It is a benefit given to the residents of Alaska from the government to encourage them to stay in Alaska, or else og dili sila tagaan basig mamalhin sa Las Vegas or sa California. But nevertheless, the government made a way to give them benefit. There are many benefits, but one of them is the $2,500 every October. And Brother Libby was the one who told me about this. And indeed, it is a good benefit that really gave joy to the residents of Alaska. Now, magisgot tag benefits sa kumpanya. Common gihapon kayo ang benefits. Kada kumpanya nagkalain-lain og mga benepisyo nga i-offer sa ilahang mga trabahante para ang mga trabahante madasig og magpabilin o ganahan nga mo trabaho ni anang kumpanya. Now, sa atong pamilya, we all know that the father and the mother is a giver of benefits to his children. Sa dihang nahimo kong amahan, nakakita ko nga unsa di ay ang pag-atiman sa anak. Nga every time nga mga tumi og anda, kandihay, nga ang bag dalho na mo duha og tunga. Kaya na may gamay di duha og tunga. O niya, ang kadaghanan na anak para sa ako ang anak nga si Eunice.
katong naa pa say gatas sa una, katong naa pa say mga diapers, o daghan kayong mga extra nga sinina tungod kay kung init ang singot, grabe baya. That for sure, ang ahong anak, why idea or why kalibutan nga naay inahan o amahan nga nag-andam o daghang mga butang para sa ihang kaayuhan, para masiguro ang ihang kahimugaway, para masiguro ang ihang pagkaanindot nga kahimtang og labaw sa tanan, mahimo siyang safe og secure og ma-provided. What a wonderful realization of how it is to be being cared of by someone. God is a giver of benefits. He is a God who always bless His people, and the benefits that comes from the Lord is divine. Its value is eternal. Well, ma-appreciate nato ang Alaska kung matandi nato sa ato ang benepisyo nga madawat sa gobyerno, layo ra gyud kayo. But nevertheless, all these benefits are temporal, earthly, without eternal value. But what God can give to His people, the benefits that God is preparing for His people is heavenly, divine, with eternal value. And the Word of God in Psalm 68:19 says, "Blessed be the Lord who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation." Most likely si Pastor Rigor nakasuwat na niani sa iyang mga exhortations, inyo na nga nabasa. And indeed, though it is familiar, we need to recall about this truth all the time. Pastor Kusi said, recollecting and recognizing the Lord's help, guidance, rebuke, promises, spiritual blessings, physical provisions, etc. will provide genuine impetuses for the worship of His name. In order to mold oneself to be better worshiper of the Lord, one should be awakened. One should be awakened one's memory to the benefits one has received from the Lord. Usahay sa ato ang pagdali-dali sa pagsimba, when I was still in the House of Hope, pinaspasay sa adlong Domingo, kay gahuwat na ang sakinan nga para mo dala ngadto sa simbahan, tanan pinaspasay, ang uban ligog dali-dali. Pag abot sa simbahan, even don't have even time to contemplate and to recollect and to recall about the beauty of God's blessing of salvation in our life and the many benefits that He has given unto us. Even this morning, Pastor Rigor exhorted us sa Sunday school. Usa ka mahinungdanon kayo nga pagdasig kanato nga saysay niya ang Lamentations 3:21. This I recall to my mind, therefore have I hope. Now the word recall, recollecting, and recognizing and remembering are the same. Sayan ang giingon kanina nga sa versikulo 18, maluyahon. But sa dihang pag-abot niya sa 21, pag-recall niya sa mga kamayo sa Ginoo, nakabaton siya buhing paglaom. And that is very true. God-given benefits is for you and for me to always recall that you may be able to produce a heart that is truly in tune of worship. Nga grabe nga nagpungasi, nga kalipay o kadasig sa pagsimba nganha kaniya. And so, diri sa ato ang text nga giingon, niingon ang nagsuwat sa maong salmo. Sa verses 1 and 2, iyang giuna pag-ingon, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. If you forget all the benefits that is given by God into your life, then what shall be your basis of rejoicing and sources of sincere and genuine worship of the Lord? Sa ako ang pagsakay sa Ocean Jet karon nga buntag, klase-klase ang mga pasahero. Naay mga turista nga ang uban murag hubog pa siguro to kay gikan ga nightlife sa Panglao. Naay uban nga mga murag naay tuyo sa Cebu nga paluapon nga mga papilis, ugma. Klase-klase.
And as I was sitting there, I realized and I remembering nga murag ako ra may muanhi siguro og Cebu para magdala sa pulong sa Ginoo. And as I contemplating on this very, very wonderful privilege, ni mata kog sayo, nisakay ko og habal-habal paingon sa pantalan sa Tagbilaran, nisakay ko og Ocean Jet. Pag-abot na ko sa Cebu, nagdali-dali ko para makaabot ko sa worship karon. Wow, I said to myself, Lord, this is your doing. This is what you have done in my life. Pero meron akong tunob og Cebu, mga kaigsuonan, was in the year 1999. Taga Bohol ko, duol ra kay sa Cebu, pero 1999 pag ko unang nakatunob sa Cebu, pero karon balik-balikan na nako kanunay. Balik-balikan na nako kanunay pag ani ang Cebu, not of other reasons but mostly for the reason of the ministry. Naadiri ang GBI, naadiri ang Mother Church where I was belong, naadiri ang mga kaigsuonan diin kita kauban sa pagpangalagad ug karon aniya ako para magdala sa balaan nga pulong. There is great joy in my heart that make me to realize that this is what the Lord Jesus promised in John 10:10. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Christian life is an abundant life. And it is an abundant life all because of the benefits that God gave to us. Si Reverend Dr. Jeffrey Koo, sa iyang mga lecture sa una dito sa FEBC, makahinumdum ko, and he said to all the students, if someone asks you, how are you? Do not say, I'm good. Do not say, I'm fine. But say, I am abundant. Because this is what the Lord said. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. He came to give you an abundant life. Now, let us not misinterpret this verse also. Nga ang mga kasagaran sa mga karismatiko nga simbahan, gamito nila ni isip proof text nga kung mahimo kang born again or kung mahimo kang Kristohanon, dato gyud ka kay abundant life good. For all we know, abundant life that the Lord promised is not more so of material blessings. It is about spiritual blessings. And the spiritual blessings that the Lord gave to all who believe in Him are the spiritual benefits that make you joyful, make you full of hope, comfort, and assurance. Walay Kristohanon nga maluyahon. Kung atong lantawon ang konteksto wherein gidesign ni Kristo ang kinabuhing Kristohanon, walay maluyahon. Unya nganong naamay Kristohanon nga magmaluyahon, ato na nga sayop. It is our fault. It is not the fault of the Lord, because as far as the Lord is concerned, the design of our Christian life is abundant, full of joy, full of meaning, full of purpose, and we will learn that later on. Not to be rich. Sa mga charismatic, kung dili ka madato, wala gyud ka makadawat pa sa panalangin, dili tinuod ka nga magtotoo. You need to be rich para matuman ang giingon niya nga abundant life, abunda ang kinabuhi. No? The apostles were living a very hard and difficult life, yet they are truly living an abundant life, full of peace, full of hope, full of the Lord's presence. So kung imo ning lantawon, si Abraham tuod man gi panalanginan og material nga butang sa Ginoo, yes, dili nato na ika-deny. Si Job gi panalanginan og material nga butang usab gikan sa Ginoo, yes. Apan si Job ug si Abraham nasayod nga ang mga panalangin og bahandi nga naa kanila dili mao ang tinubdan gayod sa ilang hingpit nga pagkamalipayon, apan ang Ginoo nga naghatag ana kanila mao gayod ang hinungdan sa hingpit nga kalipay. Ug ang Ginoo naapay mas labaw nga gihatag ngadto kanila. Yes, nagmalipayon si Abraham sa dihang nidaghan ng iyang mga baka. He gave credit to the Lord for the prosperity of his flock. But above all, Abraham rejoiced
upon the blessing of the Lord more than the blessing of when his flock was flourishing. It is the salvation that he has in the Lord. And that is the first spiritual benefits nga gihisgutan sa nagsuwat sa maong salmo. Tanawa ang versikulo 3a. Mo ni ang una nga benefits nato. He grants us forgiveness. Who forgiveth all thine iniquities. What a wonderful assurance. And being forgiven, we have peace with God. Walay makalupig ni ini. American theologian and pastor Jonathan Edwards, during the first Great Awakening of 1730 to 1755, preached a sermon titled Sinners in the Hands of an Angry God. The underlying point is that God is angry to the wicked, to the unbeliever. This is a very serious and painful reality. Our friends may be offended when we say this. Our unbelieving relatives may be offended when we say this, but this is the truth. God is angry to the wicked every day. And the Bible proves that. Psalm 7:11, and the Word of God says, God judgeth the righteous, and God is angry with the wicked every day. But not to you and to me who believe in the Lord. Nagkalain-lain ang ato ang mga kaagi, pero usara gyud ang ato ang mga common denominator. We are all saved by God's grace, and we are forgiven from all our iniquities. That we can be confident that when God look at us, we are no more condemned, but we are precious in His sight. We are accepted in His kingdom, and we are reconciled to Him. No one can compare to these great benefits. Kay kung imong lantawon, wa mausab ang kamatuoran. Kung ang Ginoo nasuko sa mga katawhan sa Sodom ug sa Gomora sa karaan nga mga kapanahunan, ang iyang balaan nga kasuko nagpabilin nga anaa gihapon karon. Even karon nga orasa, nagkalain-lain ang gibuhat sa mga katawhan ni ining kalibutana. Siguro dito sa Amerika, kay gabi man ron nila, tuwa dito ang daghan nga mga katawhan nga hilabihan nga naglulinghayaw o nagkinabuhi sa mga kakahilayan. Kung unsa ka dako ang iyang kasuko sa katawhan sa Sodoma o sa Gomora, ni adtong panahona nagpabilin kining hingpit nga mao gihapon nga kasuko karon. Kung unsa ang kalipay sa Ginoo sa iyang mga katawhan nga giluwas sa dihang niduol sila sa Ginoo ug mi respond sa grasya ug sa lihok sa Ginoo, mao gihapon ang kaanindot ug ang kahamugaway sa kinabuhing Kristohanon nga karon nagsimba kaniya tungod kay siya gipasaylo na o gihugasan na sa Ginoo. This is the thing that matters most. Sa ato ang pagkinabuhi nining kalibutan, we all know, nagkalain-lain ang matter sa mga isig katawo. Depende sa ilang prinsipyo, depende sa ilang kahimtang, depende sa ilang mga pamaagi sa pagkinabuhi. But God allow everything to happen. But His voice is very clear. The word is very well proclaimed by many missionaries throughout the world. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. The word perish is very clearly proclaimed. You will perish if you will never repent, because if you will never repent, your sins will be unforgiven. And you are a sinner in the hands of the Almighty God, in the hands of an angry Almighty God. Muna nga sa dihang naglingkod ko ganiha sa Ocean Jet, daghan kayong mga Koreano nga banha kayo nga murag hangover pa man siguro tong ilang gipaminaw, gipamati nga murag gaduog-duog pang-o, kayong uban ga sigirag sandig nga nagpaminaw siguro sa iyang mga labad. I realized that I was once like them. I remember Pastor Rigor, who was once like them. I remember Elder Eli. I remember all the care brethren
who are serving in our church today, you are all once like them. Oh, there are so many of us here who are once lost, who are once under the hands of the angry God. But by His grace and by His mercy, look at what we are today. For 19 years, for 21 years, this church that was established through the effort, through the help of God, through the effort of Gethsemane BP Church under Pastor Rigor, imagine you are still here serving the Lord. And what are you? Who are you before? A sinner, lost, condemned, without, not reconciled to God. And every time you are coming to church to sing for the glory of His name, it will all redound to the glory of God who forgives us of all our sins. So remember this, as far as God is concerned, wala siya mausab. Nagpabilin siyang Diyos nga nasuko sa mga wala mudawat ug mutuo kaniya ug nirebilde kaniya ug wala musubay sa iyang mga dalan ug pagtulunan, ug siya Diyos nga mahigugmaon sa mga katawhan nga niduol ug nidangop kaniya. Ug karon nga adlaw, that matters most as far as God is concerned. Ang imong paglingkod ni anak nga lingkuranan para musimba sa Ginoo is well-pleasing in the sight of God, because you are there sitting because He was gracious and merciful to save you once upon a time in your life. To all our friends, we are glad you are coming. You came. The Lord is the one who moved you to come here, that you may receive blessings from the Lord Jesus Christ, the forgiveness of sins. Thank you for your coming. May you always allow Pastor Rigor and the servants of this church to visit you, to share to you the gospel. For this is a very encouraging reality. Nga kung kita muhangad dito sa taas, nasayod kita nga naay Ginoo nga naglingkod sa iyang trono, wala mausab. Siya gihapon mao ang Ginoo sukad sa unang panahon ug hangtod karon. Siya ang Ginoo nga nagpasaylo sa tuang mga sala, og kita makamata nga malinawon nga kita dili na under sa ihang kasuko o kita under na sa ihang labing dako nga gugma ug kaluoy sa ato ang kinabuhi. Ug walay makalupig ni ana. Siguro ang uban nga mga tawo nga karon nga lahi-lahi ang mga tinguha niining kalibutana, lahi ang mumater nila. Pero sa akong kinabuhi, as far as I am concerned, I know that I was once a sinner. I am lost. I was lost. I was a drug addict. But now I know I am saved. And the Lord forgiveth me from all my iniquities. And He reconciled Himself. And now I can come and freely worship Him. And this is very, very full of weight in my heart. And I believe, dili lang sa ako kitang tanan nga nakadawat sa iyang kapasayloan. Ang kapasayloan sa sala mo ang una nga gisgutan sa nagsuwat ni ining salmo. Para kita mo sunod sa ikaduha nga benepisyo. Tungod kay ang kapasayloan sa sala mo ang opening para ang sunod pa nga mga panalangin mudagayday. Walay panalangin nga mudagayday kung ikaw dili pa wala pa makadawat kaniya o wala pa makadawat sa iyang dagaya nga grasya. Of course, the unbeliever is loved by the Lord. That is why He is willing that the unbelievers will come to Him and embrace His blessings of forgiveness and salvation. Apan kung ikaw usa ka tawo nga dili mo dawat ni ana o dili mo sanong ni anang maong tumong sa Ginoo, walay mahimo ang Ginoo sa imong kinabuhi. God is not powerless, that He is not able to bless you. No. God is all-powerful. For the Word of God is, the gospel is the power of God unto salvation. But if you will refuse, if you will reject, you will never feel the power of God. Not because God is powerless, but because simply you refuse. But to all of us who have received Him, we are forgiven.
ug tungod kay kita gipasaylo ni dagayday ug ni sunod pagsulod sa atong kinabuhi ang lain pa nga mga panalangin. Walay panalangin nga moabot sa atong kinabuhi kung dili ta una mapasaylo or makadawat sa iyang kapasayloan. Ang kapasayloan sa atong mga sala mao ang opening, entrada aron ang lain pa nga mga panalangin iyang ipaabot ug ipadagayday sa ato ang kinabuhi. This is a very painful reality. Daghan kayo kog mga mahal sa kinabuhi, daghan tag mga mahal sa kinabuhi nga kung kining mga kamatuoran na ang hisgutan, mao gyud niya ang kamatuoran. But we all know that God is not a respecter of person, and God is just, and God is righteous. He will overflow His blessings only to those who have received Him and to those who have received forgiveness of sins. Mauna nga si Matthew Henry, ang iyang comment ni ini nga verse, una nga gihisgutan ang kapasayloan sa sala, isip una nga benepisyo nga ato ang nadawat gikan sa Ginoo, ug iya kining gisundan og who healeth all thy diseases. Gipasaylo aron mo dagayday pa ang lain ug daghan nga mga panalangin. The second benefit is He healeth all our diseases. We can rely upon God's grace and mercy. Not like the charismatic would do. Sa ubuan sa Hulyo, nayo sa ka-African nga pastor ni anha sa Bohol. Agosto, pero July pa lang napuno nagtarpulin ang Bohol kay magbuhat lagi kuno siya milagro. Ang tanang karsada sa Tagbilaran napuno sa iyang nawong. Bring all the sick. But we all know all the sick went back, remain sick. Wala gid maayo. But today, we believe that our God is able to perform miracle directly from heaven. Our God is the same. Only His purpose is and ways is changed. Gialaw niya sa una nga mga apostoles makabuhat og mga milagro apan sa panahon nga kini iyang giundang wala na niya tuguti ang mga pastor, sama kanamo nga magabuhat og mga milagro, sama nga gitawag. Gitawag og kanang Miracle Crusade. Tungod kay kita nasayod nga kana wala na tuguti sa Ginoo. Apan usara ang kamatuoran nga nagpabilin, ang Ginoo naa sa iyang trono, wala mausab, gamhanan gihapon ug andam maminaw sa tuwa mga pag-ampo kung kita moduol kaniya aron kita ayuhon sa iyang mga sakit. But nevertheless, we have a deeper understanding. As Christian, we have a deeper understanding that even though you pray for good health and God would give you sickness, it is not a tragedy. It is not a loss, but it is perfect according to His will. You may be praying for good health, pero pag ugma na sakit ka, if it is God's will, it is perfect according to His purpose and will in your life. But nevertheless, we also have a deeper understanding. Every Christian is healthy. The fact that you are forgiven means you are healthy. Matod ni Matthew Henry, the corruption of nature is the sickness of the soul, but this is cured in justification and sanctification. When sin is mortified, the disease is healed. True, complicated, it is all healed. Siguro ni ining gawas sa ato ang simbahan nga gitapukan karon, even ang security guard nga naa karon diha naglingkod, walay gipamati sa iyang lawas. Wala siya'y hypertension, wala siya'y diabetes, or wala siya'y heart ailment, or wala siya'y lain nga gipaminaw nga para niya, I am okay. But the truth of the matter is very clear. Being unbeliever, he is sick. The Apostle Paul, when he was praying to the Lord and asked the Lord to cure him and to heal him,
concerning the turn in the flesh, wala gyud siya giayo sa Ginoo. But God said, my strength is made perfect in weakness. And the Apostle Paul, though he is sick, yet he is healthy. Daghan kayong mga tawo dito sa panahon ni the Apostle Paul nga naa sa Roman Empire nga matawag nato nga they are living a very lively life. Katong mga dato sa Roman Empire sa una nga nagpuyo sa nindot nga vela, nagkaon og mga nindot nga mga pagkaon, nahilambigit sa mga hilabihan nga mga hudyaka og mga pagkinabuhi nga dagayaon sa kalibutanon nga butang. Nindot kayo ang ilang paminaw. Whereas the Apostle Paul, the servant of God, is praying even to the Lord to heal him. But in reality, we all know, katong mga katawhan sa panahon ni Apostle Paul nga walay sakit nga gipangbati, sila ang masakiton. Og si Apostle Paul nga naay sakit nga gipangbati sa iyang panglawas, siya healthy. And this is only understandable to a believer like you and me. You may be having maintenance, but because you are a sinner saved by grace, you are considered healthy as far as God is concerned. Sa ako nang naingon, sa ako ang bahin, wala ko'y maintenance, pero dili ko parehas anang uban nga mga tao sa Bohol nga health conscious. Well, I'm not against health conscious, mag-jogging, but there are those people who are too proud of their being healthy. Ang ilang lifestyle, jogging, ang ilang mga pagkaon, mauni muna, prutas, lami-lami na, they consider themselves healthy. Yes, in the eyes of the world, they are healthy. In the eyes of science, in the art of, when you talk about medical terms, they are healthy. But as far as God is concerned and His Word is concerned, they are not healthy. For they are yet unbeliever, and they have not yet received the forgiveness of sins. And they are sick with the greatest sickness, spiritually sick. Aging is even a sickness. Usahay, mga tao sa kalibutan, conscious kayo, labi na usahay ang mga tao nga hilig kayo sa mga gym, padako sa mga lawas. I am not against that. But there are those, labi na mga silingan ako sa Bohol karon nga, sa Baklayon nga, ang ilang trabaho kay mga bodyguard or mga bouncer, ug naay tanang mga kalingawan sila bouncer, dagko kay mga lawas, nga sigirag arsa ba. Well, ila po ng katungod, ila po ng kalipay, pero naay usa ka butang nga wa na ko mauyoni nila. They are proud of their being strong and healthy physically. And we all know that they are not healthy. Even if our pastor is undergoing chemotherapy, every time he go to the hospital and he sit on that specific chair for those who are undergoing chemotherapy, in the eyes of many, he is considered sick. But as far as God is concerned, and even as you and me is concerned, being Christians, we know that he is not sick at all. Sick physically, but healthy spiritually. So what's the problem? That is why the writer of Psalm 103 says, He healeth all our diseases. This is our comfort. This is our assurance. Aging is even a sickness. The fact nga walay tambal makapugong sa pagkatiguang, that means everyone is sick. Nadungog ra po nako ni sa usa ka medical expert nga guys, hisgot-hisgot og mga hinganing mga butanga. Ay imong tan-awon ang mga bata nga parehas nila ni Eunice. Smooth kaayo. Pero karon ako mutanaw ko, wa natiguang na gyud ko, makatandi ko sa ako ang panahon, magtanaw ko sa mga katuigan nga nanglabay. I know I'm getting older. And getting older means the curse of sin is affecting us. And dare not be proud saying, I am healthy. For I have no sickness, I have no maintenance, I have no any doctor's appointment. For many years, I am okay. Even ang doctor nga nagtambal ni Pastor Rigor, if she is not a Christian,
she is sick. And she is very sick and she need healing from the Lord Jesus Christ. Kay niining kalibutan na, as we all know sa inyong pagtuon sa systematic theology nga gitudlo ni Pastor Rigor, we are made up of two parts, the material part and the non-material part. The material part is our body. Mao ni ang mukaon, mao ni ang mabusog, pero mao po ni ang masakit. But we have the non-material part, which is our soul. Ang adili pod pwede nga pakanon og luto apan pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ang atong kalag dili masakit og diabetes, ang atong kalag dili masakit og cancer, usaray sakit sa ato ang kalag nga kini wala makaila sa Ginoo, kini wala makadawat sa Ginoo, ug kini makasasala nga under sa curse sa Ginoo. Therefore, sa dihang kita gipasaylo, sa dihang kita gihugasan sa atong mga kasalanan, nahimo kitang hinlo sa mga espiritual nga butang o kita giisip sa gidawat sa Ginoo isip matarong, mao na nga natay doktrina nga gitawag og justification. Nga gideklarar tang matarong nga ang atong mga sala iyang gipasaylo nga ang resulta ni ana kita mabuhi sa mga espiritual nga butang, and we are made alive spiritually. Once we are sick spiritually, but now no more. There are so many people who are healthy physically but spiritually sick. That's dangerous. They are also people who are sickly physically and at the same time sickly spiritually. More dangerous. But the good thing, for a Christian like you and me, we may be sick physically, but we are healthy spiritually, for we are healed by the Lord. The forgiveness of sins resulted in our life that we may become alive spiritually, that we may be able to worship the one living and true God according to His ways, which is what God requires us. O wala na tayo angay pang kabalakan. Ikatulo nga benepisyo, He grants us redemption from destruction. Naana sa Psalm 103 verse 4a. Who redeemeth thy life from destruction. Ang asawa ni Reverend Timothy To nga una, na disgrasya sa dihang dito sila gikan sa Malaysia, nag-church camp, o niya namatay. And for many, it was a tragedy. For many, it was such a destruction. If a Christian receives road accident, it is not an accident actually. If it is the will of God, it is His purpose, and it is according to His will, ug dakana siya dili usa ka trahedya. Walay trahedya atubangan sa Ginoo. Unless ikaw nagakinabuhi dili subay sa iyang kabubuton. Si Polycarp, usa ka 86 anyos nga Kristohanon, was burned to death for refusing to renounce Jesus Christ. Sa unang panahon, during the time of the Roman Empire, ilang i-persecute ang mga Kristohanon. Ilang hangyoon ang mga Kristohanon, bakwiya ang imong pagtuo ni Kristo, ug dili ko ikaw dalhon sa usa ka hingpit nga trahedya nga ilawog ka didto sa mga bangis nga mga mananap. This has been the practice of the Roman Empire to persecute the Christians. Destruction and tragedy, or being safe from destruction and tragedy. Para dili ka makadawat og destruction and tragedy, bakwiya ang imong pagtuo ni Kristo. Pero kung ikaw magmagahi sa imong og magpabilin kang mutuo ni Kristo, trahedya og destruction ng imong kapaingnan. Tuhugon ka, murag tinap-an, sunugon ka, iitsa ka nito sa kalayo sa impyerno. Kalayo nga nagdilaab, sunugon man kanila. But when Polycarp was threatened by the Roman official, giingnan siya, bakwiya ang imong pagtuo ni Jesus, og dili ko ikaw dalhon sa usa ka hingpit nga trahedya.
Unsay tubag ni Polycarp? 86 years I have served him, and he has done me no wrong. How can I blaspheme my king and savior? And you threatened me with a fire that burns for a season, and after a little while is quenched. But you are ignorant of the fire of everlasting punishment that is prepared for the wicked. Ni atong panahon nga si Polycarp gisunog, daghan kayong mga tawo nga naninggit, ilabi na ang mga Roman, ang mga tawo nga dili Kristohanon. Bali, tua, labong kay giingnan nga ayaw nagtuo ni Hesus, labong kay giingnan nga bakwiya ang imong pagtuo ni Kristo aron dili ka sunugon. Tua, naggahi mag-o, trahedya hinuon ng kapaingnan. And there were so many Christians during the time of Polycarp who were afraid. Ug tuod man, ilang girikant ang ilang pagtuo. Ug wala sila patya. Wala sila tuhuga. Wala sila sunuga. Wala sila makadawat sa ngilad nga bangis nga pamaagi sa kamatayon gikan sa mga kamot sa mga Romanhon. But we all know nga ang giingon ni Polycarp ana ay labing hingpit nga distraction nga gitagana ang Ginoo sa tanan niining kalibutan nga dili mutuo ug wala mutuo kaniya. Who redeemed thy life from destruction? Yes, the Lord hath delivered us from the destruction of all destruction, from the destroyer, who is the devil. The destruction that the devil is doing in our life is to kill and to destroy, that we may reject, rebel against the Lord, that one day we shall be thrown into the lake of fire. That is the aim and the goal of the destroyer. That we may be destroyed of the greatest destruction of all, nga mao ang impyerno. But we are all aware, to all of us who truly believed in the Lord and who truly receive Him as our Lord and Savior, we are spared from that eternal torment. Hell is real. And that is the greatest and the ultimate destruction. But because of the Lord Jesus Christ, we are delivered. We are spared. And He redeemed us. And we shall never experience that tragedy and destruction in our life. Sa ako ang pag-adto sa Trinidad, kasaghanan nila dito mga bag-upa sa pagtuo, usahay gali ang uban dili pagyug ko sure og nakatugkad na bagyod sila kaayo sa mga pagtulunan. Panay usa nga nangutana kung unsa gyud katinuod ang impyerno, kung unsa gyud katinuod ang langit. Well, we all know nga kung maglingkod ta diri, wa gyud ta kakitaan. Sama nga kung ikaw dili mo sakay eroplano para mo adtog Singapore, di gyud ka makakitag Singapore. Pero kung ikaw mo sakay eroplano, 3 ka oras og tunga, moabot gyud ka dito og makakita ka aw naa gyud Singapore. Sama nga karon, bisag naa ta dire, naa gyud langit ug naa gyud impyerno. And we all know nga ang giingon ni Jesus Christ diha sa ihang mga pasumbingay mahitungod sa usa ka dato nga tua nag-agwanta sa hilabihan nga kasakit dito sa kalayo sa impyerno, usa ka na kakamatuuran nga wala mausab og hangtod karon anaa kana. Kung moadto kag Panglao Bohol karon, tuwa dito ang mga turista nga nangaligog dagat. Kung moadto kag mall karon, daghan ang mga tawo nga tuwa dito nangumpra. Pero kung pakit-on lang ta sa Ginoo sa lugar nga gitawag og impyerno karon, makita nato dito nga tuwa dito ang tanan nga wala mutuo ug mudawat ni Kristo Jesus isip Dios og personal nga manluluwas. Ug mao kadto sila ang nakadawat sa hingpit nga trahedya. Even ang Romanhon nga emperor nga mo'y nagsugo nga sunugon si Polycarp tuwa dito. Even ang tanan nga mga bangis nga mga tawo nga nagtinguha sa pagkutlo sa mga kinabuhi sa tanang mga Kristohanon, tuwa sila tanan dito. At this very moment, hell is as real as SMC side. Hell is as real as
Panglao Island or Boracay nga naa dito ang mga turista. In the same way, heaven is real, a place where our Lord and Savior Jesus Christ is waiting for us who believed in Him as our Lord and Savior. This is such a wonderful assurance. Usahay, even ako sa bago pa kong himong Kristohanon, we can read the word hell, we can read the word heaven in the Bible. But there are times nga, naigamay gyud nga mga tuldok sa mga pagduda o nga na ba? But through the Holy Spirit, as we Christians meditate upon His Word, the Holy Spirit will implant in our hearts that we may be able to truly believe and to truly understand that there is such a place called heaven and there is such a place called hell. And hell is a place of great destruction for all those who have not believed in the Lord. Remember, the Lord is angry to the wicked every day, but not unto you and not unto me who believe in Him. If the Lord is angry to the wicked every day, hell is ready for them. If the Lord is happy and pleased to all His people who believe and trusted in Him, rewards in heaven is waiting for us. And this is very clear when the writer of Psalm 103 says, verse 4, who redeemeth thy life from destruction. This is such a benefits nga walay makalupig. What shall it profit a man if he shall gain the whole world and yet loses his own soul? Anahi usa ka dato sa Bohol nga nahalinan og beach resort kanang gipalit sa Alturas. He is now 80-year-old plus. Unya sa iyang pagkinabuhi nga businessman, wala gyud niya experience ang mga pulong sa Ginoo. Wala niya masuwayi pagyud og ka dungog og mga pagtulunan sa Biblia nga gitudlo pinaagi sa mga pastor. That even sa iyang katigumangon karon, daghan kayo siya kwarta, that he wanted to enjoy life even at his old age. Pero it so happen nga nasakit po siya, nga sa iyang pagkamasakiton, siya dili na maka-enjoy sa mga kwarta nga iyang gikuptan, dako kayo nga kantidad sa ako ang pagdungog, sumala sa mga abogado nga mag-istoryahanay nga ako silang madunggan. That it so happen nga kini siya nga tawo nagkinabuhi nga masulubon. Masulubon. Kaya ang kwarta nga naa kaniya, dili na niya ma-enjoy. Although naa say kwarta, pero di niya ma-enjoy kaya di naman makatindog. So kung imong lantawon, nahimo na siyang miserable that he will cry and he will cry all the time. And somehow naay mga tawo nga interesado nga mo sulti niya mahitungod sa hingpit nga panalangin. Nga somehow mo padayag kaniya sa hingpit nga bahandi nga gitagana lamang dinha sa Ginoo, dinha sa iyang mga pulong pinaagi sa mga magwawali. Nevertheless, sa iyang pagka dakong matinguhaon sa mga kalibutanon nga butang, iya gyud gyapon gibalibaran. And we all know he died. He died without believing in the Lord Jesus Christ, and according to the Bible, as far as God's word is concerned, he is now suffering torment in hell. So this is our joy. This is our comfort and assurance. Ug mao kini ang labing hinungdan nga kita mukantag pagdayig pasalamat inubanan sa usa ka kinasingkasing og tinud-anay nga pagsimba kay hilabihan na giluwas na niya sa labing hingpit nga trahedya. Kada adlaw na ay mubiyahe paingon dito. Pero sa panahon nga kita mubiya nining kalibutan na dili ta paingon didto apan kita paingon sa iyang gingharian tungod kay kita giluwas man niya nga sa hingpit nga kapildihan. He redeemed us from destruction. Hinumdumi ka na mga kaigsuunan. Then ang ikaupat is he crowned us with loving kindness and tender mercies.
Our Lord has not only redeemed us from destruction, but has also filled our lives with true joy, honor, and pleasure while we live here on earth. It is His loving kindness and tender mercies. Grabe kayo ang kamatuoran nga gipadayag. Nga isip usa ka amahan, kung maglantaw ka sa imuhang anak nga natulog, na kay kalipay nga maglantaw niya. Nga sa imong paglantaw niya, daghan ang imong mga tinguha, daghan ang imong mga plano, mga butang nga giandam para lamang kaniya. O kining tanan akong nasabtan lagi sa diyang ako nakabato na gyud og anak. Nga usahay kung ang imong anak natug, wala pa mo mata ang imong anak pero ikaw nag-andam na niya og daghan nga mga maayong butang para kaniya. And it is out of your love and care for him, for her. Sa mata sa Ginoo mao kana kita. Sa mata sa Ginoo nga ato ang gisimba o gialagaran mao kana kita. Sama sa usa ka bata nga anaa kanunay sa iyang panlantaw, anaa kanunay sa iyang mga panumduman o kita gitinguhaan niya og mga maanindot og mga nindot lamang nga mga butang. He crowned us with loving kindness and tender mercies. Walay makalupig sa ato ang gugma sa atong mga anak. We loved our children. God loves us so dearly like we love our kids. Psalm 103 verse 13, like as the Father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. Every day mauni ang ato ang kasinatian, anaay Ginoo nga tuwa sa langit, naghigugma kanato sa usa ka gugma nga walay paglubad, usa ka gugma nga dili mausab, ug usa ka gugma nga hingpit. Walay makalupig. Siguro kamo nga mga dagko na, usahay maka dawat gihapon mo og gugma sa inyong mga ginikanan. You have a parents who are so loving and caring for you. Unsa may atong bation kung kita makadawat og gugma og mga pagdasig sa tuang mahal sa kinabuhi, ilabi na sa tuang ginikanan. Makita nato ang ilang kinaiya. Makita nato ang ilang kaanindot sa ilang motibo ug intensyon sa pagtinguha og mga maayong butang alang sa tuang kinabuhi. Now, kung kana nahimo sa ato ang mga mahal sa kinabuhi, kung kana nahimo sa ato ang ginikanan, ang Ginoo labaw pa ni anang mga butanga ang iyang buhaton alang sa ato ang kinabuhi. Nga kita makasiguro ta nga ang iyang gugma kanunay anaa. Nga kita makalaom nga ang iyang kaluoy anaa kanunay nagauna sa ato ang kinabuhi. Sama sa giingon sa Psalm 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. So kung imong lantawon kini, ako nga usa ka makasasala, kamao mo atiman sa ako ang anak, aron akong mapaabot kaniya ang mga maayo ug mga manindot nga butang lamang. Tinguhaon ako ang tanan aron siya matabangan. Mugampo ko sa Ginoo nga ang Ginoo mo provide nako para ako maka-provide sa ako ang anak ug kana tungod sa akong labing kadakong gugma ug pagtinguha kaniya sa tanang mga kaayuhan lamang. Ug kini ang ato ang malaom sa atong Ginoo matag adlaw. Inigmata nato matag buntag, usahay makalimot ganit niya pero siya wala makalimot nato. O kita giduyan sa iyahang grasya ug gugma ug kaluoy ug sama sa usa ka amahan iyang gitinguha nga ang mga maayong butang lamang moabot sa atong kinabuhi. Even ang mga pagsuway sa mata sa Ginoo kana dili dautan. Ang pagsuway nga moabot sa atong kinabuhi maayo alang kanato tungod kay kini iya man nga kabubuton. Ang mga butang nga dili maayo sa atong kinabuhi mao lamang ang mga butang nga dili iya sa kabubuton sa Ginoo. Ang tanan nga kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi sumala kana sa iyang dagaya nga gugma ug kaluoy nga gitagana sa atong kinabuhi ug mao kana ang atong malauman kada adlaw sa atong kinabuhi ug sa matag higayon sa atong kinabuhi. Kanindot nga kamatuoran. Ug ang ikalima mao nga ang kalima nga benepisyo mao nga He satisfieth our mouth with good things. Psalm 103 verse 5a, who satisfieth thy mouth with good things. Matod ni Matthew Henry,
The favor of our God alone can truly satisfy the soul. It alone suits its capacities, supplies its needs, and answers its deepest desire. Even si James niingon sa chapter 1 verse 17 sa ihang gisuwat nga epistle, every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. He satisfieth our mouth with good things. Even si Solomon sa Proverbs chapter 8 verse 1 nisulti niini, that I may cause those that love me to inherit substance, and I will fill their treasures. Now this is something about material prosperity when you trust in the Lord. We all know that in Israel, ang mga katawhan dito hilig sa pananom, hilig sa pamuhi ug mga mananap. And the only thing that could prosper their farm and their livestock is the providence of the Lord. Is the gracious providence of the Lord. And this is what the Lord is willing to give to all His children, because He wanted to satisfy every children of God with all His good things. Mo kini ang kanindot sa kinabuhing Kristohanon. That even Paul said, I know how to abound and how to abase. Even if you are a Christian who are engaged in business and the Lord is able to prosper. But even the Apostle Paul proclaimed very strongly, but in all times he is able to rejoice, because the Lord is his ultimate source of joy and rejoicing. Rejoice in the Lord. And again I say, rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. This is what the Apostle Paul said in Philippians 4:4. Ang nagtagbaw sa iyang kinabuhi, mahitungod sa mga maayong butang sa Ginoo, mao ang Ginoo mismo. Mao nga na siya usa ka madasigon nga tawo nga nangalagad taliwa sa mga dili maayo nga mga kahimtang. Ug siya nasayod nga ang Ginoo dili mobiya nganha kaniya. The Lord bless, and the Lord also is his strength kung siya mo kabaton og mga kalisdanan sa kinabuhi. So sa atong paglantaw niining mga bersikulo nga ato ang gihisgutan karon sa Psalm 103, daghan kitag nakita nga mga benepisyo. Unya ang atong pangutana kinahanglan mao kini. Naa sa Psalm 116 verse 12. 116 verse 12 sa Psalm. What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Maybe our minds are filled with thoughts about what we need in our life. Maybe our minds is filled about what we want in our life. But have we spent time asking ourselves of what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Psalm 116:12, for sure, kini siya nga nagsuwat niini nga mao nga salmo, usa ka tawo nga hilabihan nga malipayon tungod sa daghan kayo nga mga benepisyo nga iyang nadawat sa Ginoo, og siya nasayod nga dili pwede nga maghilom lamang siya. Dili pwede nga siya walay pagabuhaton apan siya naghinuktok, siya na malandong, ug siya nagmeditate, ug sa iyang pagmeditate siya nakaingon, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Unsa may atong buhaton alang sa Ginoo sa dagaya nga mga benepisyo nga iyang gipaabot sa atoang kinabuhi. A good citizen will respond to his country. Buhaton niya ang mga butang nga makapaasinso sa iyang nasod, nga makaayo sa iyang nasod, tungod kay siya nakabenepisyo og dako sa iyang nasod. A good employee will also do his best in return for his company, alang sa mga benepisyo nga iyang nadawat. An obedient and grateful Christian will render his praise unto the Lord, because those whose hearts are truly thankful will express their gratitude in thanks offering. Matod pa ni Pastor Kusi,
We need to bless the Lord because of all His benefits. In Psalm 103 verses 1 and 2, giingunan niya, "Bless the Lord, O my soul." Our blessing the Lord is a grateful acknowledgement that He is the source of all our blessings. When we joyfully recognize and claim that the Lord has done great things for us and praise Him for all His blessings, we bless the Lord. Ang ato ang pag-bless sa Ginoo, dili tungod kay muhatag ta sa Ginoo, kay siya nanginhanglan. Because when the Lord bless us, He give us because we need something. But when we bless the Lord, it does not mean that the Lord needs us, the Lord needs something from us. But when we bless the Lord, it is our sincere devotion, worship, sincere offering of praise and adoration of His blessed and holy name, because He is the God who has blessed us with many blessings. Sa ako ang pagkakristohanon, I need to praise the Lord sa iyang mga dagaya nga lihok sa akong kinabuhi. Ang among gipuy-an nga simbahan dito sa Bohol duol sa eskwelahan, sa high school. And every time makakita ko mga high school students nga murag nangiskapog yun ni kay plus 2 pa man nang lakaw naman murag padung sa tindahan para mag-inom, remember nako ang akong kaagi. Ug ma-recall nako ang dagaya nga grasya sa Ginoo nga nagtawag ka nako ngadto sa kaluwasan ug nagtawag ka nako ngadto sa hingpit nga pagpangalagad kaniya pinaagi lamang sa iyang grasya. Dili lang kay kanako, dili lang kay Pastor Rigor, dili lang kay kang Pastor Kusye, kanatong tanan nga mga Kristohanon. Buhi ang Dios sa atong kinabuhi, siya ang hinungdan sa ato ang kaluwasan ug siya ang hinungdan sa ato ang pagkakristohanon ug siya lamang ang hinungdan sa ato ang pagsimba. Ang iyang mga maayong butang nga nabuhat sa atong kinabuhi mao ang magtulod kanato nga kita mo simba, mga lagad, magdayeg kaniya sa hingpit o kinasingkasing nga pamaagi. Magaampo kita. Salamat o Ginoo nining panahon diin kami imong gitapok o gidala nining balay simbahan karon nga buntag aron sa paghimaya sa imong balaan nga ngalan ug aron Ginoo sa pagpaabot kanimo sa among mga pagpasalamat tungod kay ikaw man ang Dios nga nagahatag kanamo og daghan nga mga benepisyo. Benepisyo nga langitnon ang hinungdan ug kini mao ang tinuod nga benepisyo nga angay namong ikalipay. Kay kining kalibutana lumalabay ug kining kalibutana mahanaw. Apan ang tanan nimo nga mga panalangin nga giandam ug gitagana kanamo mao ang dili mahanaw ug mao kini ang mulahutay hangtod sa kahangturan. Ug kami siguro gayud nga paingon nganha sa imong gingharian. Salamat sa mga kaigsuonan nga imong gidala aron sa pagsimba o pagpasalamat kanimo. Salamat usab sa pagdala sa mga bisita diri sa simbahan. O Lord, we pray for thy grace and mercy to work mightily in them. O Lord, we pray that you will use this church to proclaim and even to offer unto them the way of salvation in the Lord Jesus Christ. O Lord, we pray that this church will continue to flourish for the furtherance of thy kingdom here on earth, that thy word will be preached and proclaimed faithfully. How we praise you for your abiding grace and abounding grace in the life of Pastor Rigor. How you have used him even in the midst of this difficult situation, that he may be able to continue to proclaim the praise of thy name and even the glory of thy name. O Lord, how we pray that you will sustain him and his family. And O Lord, you are the God who will do great and mighty things in his life for the glory of his name, that all of us will praise you and bless you. So Lord, we pray na ikaw padayon nga maga-sustain kang Pastor Rigor, magauban kanunay kaniya sa iyang mga pag-adto sa ospital para sa mga tambal nga iyang dawaton, ug ikaw maga-supply sa iyang tanan nga gikinahanglan. Even kaming tanan nga imong mga katawhan, among gitugyan kanimo ang among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kining tanan among giampo pinaagi sa ngalan ni Hesus. Amen.